Muntik nang mabagsakan ng isang rider nang matumba ang mga container na karga ng 22-wheeler sa Baliwag, Bulacan. Nang mag-U-turn ng driver ng truck, napunta ito sa pataas sa bahagi ng kalsada malapit sa isang gasolinahan. Nakalas ang dalawang container na karga ng truck hanggang tuluyang mahulog. Bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar dahil sa insidente. Naialis din kalaunan ang mga container. Hindi naman nasaktan ang driver ng truck at hindi na rin daw siya sasampahan ng reklamo. Iga, nagtaas na ang presyo ng baboy sa ilang pamilya na tinaasang tataas pa ang farm gate price ito sa susunod na buwan. Sa taya ng Department of Agriculture, pagsapit ng Abril, magkukula ang supply ng karneng baboy dahil sa African swine fever. Saksi si Maki Pulido. Kumpara noong nakaraang linggo, 20 pesos na ang itinaas ng presyo ng karneng baboy sa Tandang Sora Public Market sa Quezon City. 360 ang kada kilo ng kasim, 400 naman ang liempo. Higit na mas mahal ito bago tumama ang African Swine Fever o ASF noong 2019. Nagkukulang daw po sila ng supply sa baboy, kaya mahal. Asahan nga raw ang pagnipis pa ng supply dahil sa pool ng ASF ang 10 probinsya at 48 munisipalidad. Kabilang ang Cebu Province na pinagkukunan ng mas murang karne ng baboy na ibinibenta sa Metro Manila. Yung tamaan yan, nakasisiguro kami na talagang tataas ang presyo rito sa Luzon sa Metro Manila. Dahil nawala na rin yung galing Mindanao, napakamahal na rin doon sa kanila. Tansya ni Nicanor Briones ng Pork Producers Federation, 30 to 40 pesos ang madaragdag sa farm gate price sa Luzon simula Abril at tutuloy hanggang Disyembre. Sa pag-aaral ng National Livestock Program ng Department of Agriculture, 56,000 metric tons ang magiging kakulangan sa karneng baboy sa Abril. Halos 200,000 metric tons naman pagdating ng Hunyo na katumbas ng supply para sa higit isang buwan. Pero sabi ng DA, hintayin muna ang pinal na datos na ilalabas sa March 31. Kung nakikita natin ang projection, talagang kukulangin tayo. And that's the time yung sinasabi ko nga kanina, if we have the final figure, then we can say na ilan ba, kung mag-import man tayo, ilan ang volume na kailangan. Gihit naman ng Pork Producers Federation, hindi pag-i-import ang solusyon. Mungkahi raw nila noon pang 2019, abutan agad ng tulong ang mga magbababoy sakaling magkasakit ang alaga para i-report agad ito kaysa ibenta. Mag-uubos ang baboy kapag hindi kayo naglagay ng budget at babayaran ninyo ang tatamaan ng ASF. Dapat din daw mga baboy na infected lang ng ASF ang patayin at hindi lahat ng nasa loob ng 500-meter radius. Ayon sa DA, inaalam pa nila kung may pondo para mabayaran ng 10,000 piso ang bawat ASF-infected na baboy. Naayon naman daw sa international standard ng pagkontrol sa pagkalat ng ASF ang culling. May protocol tayong sinusunod dyan. So kung ano man ang gagawin natin based on the protocol ng World Animal Health. Sa General Santos City, mahigpit ang ipinatutupad na checkpoint. Higit 100 kilong pork products pati mga lechon ang kinumpiska at sinunog bilang pag-iingat sa ASF. Baon lang daw sana ito ng mga mag-outing sa beach pero walang kaukulang dokumento. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Halos paubos ang tiket para sa ilang biyahe pa probinsya. Isang linggo bago ang Semana Santa. Inaasahan namang makakabawas sa traffic ang bagong NLEX Connector Project na pinasinayaan kanina. Saksi, si Ian Cruz. 85 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 30 centavos sa diesel at 1 peso and 90 centavos sa kerosene simula bukas. Kahit paano makakatulong sa mga motorista, lalo sa mga planong bumiyahe ng mas maaga para sa Holy Week. Isang linggo bago ang Semana Santa, ilang bus station tulad nitong nasa Sampaloc, Manila, halos paubos na raw ang tiket para sa April 5, Miyerkules Santo. Inaaral pa ng management kung magdaragdag ng biyahe. Sa PITX, fully booked na raw ang karamihan sa mga regular na biyahe ng ilang bus company na patungong Bicol at Visayas. Tinatayang nasa 1.2 milyon na pasahero ang daraan sa PITX ngayong Semana Santa, kaya inihahanda na ang mga pandagdag na bus. Marami po naman po tayo naka-standby ng mga units dyan. At ang pangako po sa atin ng LTFRB, makakapag-issue naman po agad-agad ng mga special permits. Nag-issue na raw ng special permits ang LTFRB sa 22 unit para dagdagan ang mga bus pa Bicol. Ang LTO naman, naka-heightened alert na simula March 31 hanggang April 10. Simula April 3 naman, magtatayo ng Multi-Agency Command Center ang MMDA.
Suspendido rin ang number coding mula April 6 hanggang April 10. Ngayong Semana Santa, inaasahang magagamit na ang NLEX Connector Project mula C3 Road Caloocan hanggang Espanya Interchange sa Maynila na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Sa buong buhay natin, never pa natin nakita yung 5 minutes na galing Caloocan hanggang Maynila. Baka yung ating pangarap ay matupad na. Sa pagbubukas ng Elevated Expressway, bibilis ang biyahe mula north to south at papunta at palabas ng Port of Manila. Inaasahang luluwag din ang trapiko sa Espanya, Abad Santos, Rizal at Lacson Avenues. Libre pa ang paggamit dito habang inaaral ng Toll Regulatory Board kung magkano ang magiging singil. Kapag nakumpleto na ang NLEX Connector Project sa 2024 at nakonekta na sa SLEX, inaasahang inisyal na makikinabang dito ang nasa 35,000 na mga sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Sangkot umano sa pagbebenta ng mga SIM card na may verified accounts ng GCash ang 3 lalaki na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Saksi, si John Consulta. Nang simulan na ng lalaking ito na bilangin ang kanyang pera. Agad siyang pinusasan ng mga taga-NBI. Inaresto si Jeffrey Ilagan na nagbenta ng SIM cards na may verified GCash accounts sa undercover agent ng NBI. Sa Quezon City pa rin, sa hiwalay na operasyon, huli naman sina Jay Cortez at Kevin Mabolok na may kapareho umanong modus, paniwala ng NBI. Ito ang mga suspect na gumagawa ng daang-daan umanong verified accounts na ginagamit sa pang-i-scam online. Pahirapan daw ang paghuli sa mga online scammer dahil sa mga ito. Same identity, some of them, but different information. And then, ito pong accounts, ito po yung nagiging root cause kung bakit maraming scamming activity sa Pilipinas. We try to trace the account. Hindi na naman nakita yung subject kasi nga, yung information doon na naka-embed is fake. Sabi ng mga inaresto, middleman lang sila sa mga gumagawa talaga ng fraudulent accounts. Paano siya yung picture? Ayun sir, isang mukha lang din. Isa lang? Isa lang, isang mukha lang. Isang ID lang din. Pero verified. Halimbawa, ang pangalan ng may-ari ng ID, Jonathan. Pwede nilang gawin Jonathan, pwede nilang gawin Jonathan. Basta may isang letra na iba, papasok yun. Napilitan lang ako dahil sa medyo kapos ako sa pera talaga. Akala ko ginagamit lang sa mga online casino. Pero nung nalaman ko na marami na palang napaperwis yung tao dahil dito, gusto ko na rin na makipagtulungan na sa NBI. Tiniyak ng GCash na gumagawa na sila ng mga hakbang para mas paigtingin ang security features ng kanilang digital wallet app. Meron po kami tinatawag na double safe. I-scan po yung ating mukha, ano? So makire-recognize na po kung sino yung owner ng account na yan. Sa Makatwid po, kahit po merong nakakuha ng OTP ninyo or yung MP ninyo, o may mag-take over na account, hindi po siya magiging successful kasi iba ho ang mukha, yung tunay na may-ari na ang makikita. We will not let this case unabated and we will address this issue. Napakarami pong nabibiktima nitong ano. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Handa raw humarap si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves sa anumang investigasyon matapos ang raid sa compound na pag-aari niya. Nagpaliwanag din siya tungkol sa mga natagpuang armas doon. Saksi sina Chino Gaston at Rafi Tima. Sa dami ng mga armas, bala at pampasabog na nakuha mula sa compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, naniniwala ang Interior Department na may private armed group ng sangkot dito. Sino gagamit niyan? Isipin natin at bakit hinukay ng malalim. It will be used for future, di ba? Purposes. Ganun kasimple ito eh. Isa sa ilalim daw ng PNP ang mga baril sa forensic examination para matukoy kung ginamit ito sa iba pang krimen. Dahil sa mga armas, lumalakas anya ang ebidensya laban sa mga utak ng pagpatay kay Governor Roel Digamo. Hindi lamang yung testimony importante forensic. Ano yung forensic? Yung mga ebidensya. Ayan, nasa harap ninyo. Napakarami at hindi pa yan. Hindi na namin dinala dito yung IED. Muli ring ipinanawagan ng pagsuko ng mga mastermind, sabay himok sa ibang sangkot na makipagtulungan. He's a devil, demonyo yan.
baka kung anong gawin sa inyo, tulungan nyo lang gobyerno, sumuko na rin kayo. Posibleng may mga kasunod pa raw na raid na isasagawa ang PNP para mahanap ang iba pang mga nakatagong armas ng grupong sangkot sa pagpatay kay Governor Digamo. Oras na makakita ng iba pang ebidensya at formal na makasuhan ang mga utak sa krimen. Magpapatuloy na rin daw ang task force sa Interpol para mahanap ang mga suspect, magtago man sila sa ibang bansa. Sa ngayon ay nire-recommenda pa lang ng Justice Department ang paghahain ng 9 counts of murder charges laban sa 6 na isinasangkot sa pagpatay kay Digamo. Hindi raw bababa sa 2 ang nakikita ng Department of Justice na mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Nang tanungin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung nakokontak ba ang mga pinaghihinalaan o kaya itinuturing nilang mastermind. They can be contacted, I think. Meron nga yung isa para nag-text sa akin last week. Congressman Teves texted me. I think they're considered, they're being considered as masterminds, but I don't know yet. I have to get it from the panel of prosecutors. But right now, the way it's progressing, that's the direction we're heading to. Sabi rin ni Remulla, ibinunyag ng isang sumukong sospek na ginamit ng grupong pumatay kay Digamo ang isang bahay sa loob ng sugar mill compound sa bayan ng Santa Catalina na pagmamay-ari umano ng kapatid ni Congressman Teves na si dating Governor Henry Teves. Noong Biyernes, ni-raid ng PNP-CIDG ang compound kung saan nakuha ang iba't ibang uri ng unlicensed umanong firearms, mga bala at explosives. May mga improvised explosive device ring nakuha sa isang text message. Sinabi ni Henry Teves na handa raw siyang humarap upang sagutin ang mga katanungan sa kanya. Magiging transparent din daw siya kaugnay sa kanyang mga naging komunikasyon na transaksyon sa kanyang local radio program sa Dumaguete. Sabi ni Pride Henry Teves na bago pa man ang search sa kanyang compound ay inaasahan na niyang may makikitang loose firearms. Ni-report na daan ako itong security officer nga, Sir, kinahanglan gitaan nimo ilis og ahensya kay wala mi naka-renew sa among juridical LTAP. Nasabihan na umano niya ang kanyang tauhan na magbalit ng security agency na kompleto ang lisensya. But dito man to sa ilang residence man to nila, nadakpan man tong naa dito katong security officers nga naa dito, then they will have to answer for that. They will have to answer for that. Nga wala sila ka-renew. Nananawagan naman ang abogado ni Congressman Teves kay Remulla. File the case para tapos na so we can defend ourselves. Kasi sa ganito, we cannot defend ourselves eh. Huwag na sanang magsalita kung hindi pa sigurado. Sa isang sulat, umapila rin sila sa House Committee on Ethics na bawiin na ang suspensyon laban sa kongresista. Hindi naman anila nakakaapekto sa integridad at reputasyon ng House of Representatives ang pagmamatigas nitong hindi umuwi ng bansa dahil sa banta sa kanyang buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston. Rafi Tima ang inyo. Saksi. Mula sa mga palaisdaan hanggang sa mga palayan at kabahayan, ramdam ng epekto ng matinding init. Nagbabadya pa ang El Nino sa ikalawang bahagi ng taon, kaya araw-araw magkaka-water service interruption sa ilang lugar. Saksi, sina Dano Tingkungko at June Veneracion. Kahit di pa gaanong malalaki ang mga isda sa palaisdaang ito sa Santo Niño, South Cotabato, hinahango na. Unti-unti na kasing natutuyo ang tubig. Mula palaisdaan hanggang sakahan, ramdam ang epekto ng sobrang init. Sa Lawag, Ilocos Norte, nakatenga na ang ilang sakahan dahil walang supply ng tubig mula irigasyon. Ang ibang sakahan sa Dilasag, Aurora, kundi bitak-bitak, halos tubuan na ng damo. Ang ilang magsasaka sa Zamboanga City, magtatanim muna ng kayang mabuhay sa mainit na panahon. Giuna na mo diri kwan ng munggo, gisabyagan og munggo. Unya pagsabiyag, naturok naman na siya pero pagkahuman na harbisan ning munggo, kwan na po na kalabasa o kanang pipino na po na isiksikwan, uti balatong. Nagpapatupad po kami una yung water management, yung tinatawag naming alternate wetting and drying. Meron kaming cropping calendar kasi kinakausap po namin yung ating mga irrigators association. Pinapaliwanag namin sa kanila yung mangyayari. Ayon sa Department of Agriculture, inihahanda na ang iba't ibang hakbang para sa nagbabadyang El Nino phenomenon sa ikalawang bahagi ng 2023, gaya ng pagkakalendaryo ng pananim at pag-aayos sa mga taga sa irigasyon. Isa pang pwedeng gawin ang cloud seeding pero may kamahalan daw yan. Yun pong ginagawa po natin ay water management. Yun ang papasok naman doon. Kung
napakamahal kasi itong cloud seeding po natin. Worst comes to worst, nung patuloy naman yung ating base doon sa Republic Act 11203, meron tayong rice tarification law. So ibig sabihin, pwede naman tayo mag-import kung sakasakali talagang pupulangin tayo. Hindi lang mga taniman kundi pati mga kabahayan ramdam ang epekto ng init sa supply ng tubig. Gaya ng mga lugar na apektado ng araw-araw na water service interruption ng Maynilad sa Metro Manila at Cavite simula March 28 o March 29. Nag-iipon na kasi ng tubig para sa mga buwan na inaasahang hindi sasapat ang ulang ibubuhos sa mga dam. Baka medyo humaba yung dry season natin. Baka abutin tayo ng mga July bago umulan. Kaya ngayon pa lang, mag-ano na tayo, conserve ng konti ng tubig para lang mapahaba natin yung service ng dam. Isa pang binabantayan ang supply ng kuryente. Nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines ng power interruption nang hindi pagbigyan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang hiling na bunga ng extension ng napasong ancillary services agreements para sa reserbang kuryente. Kailangan daw ito para masigurong sapat ang supply ng kuryente dahil sa tansya nito, sa Hunyo pa mahahanda ang mga panibagong ancillary services agreement. Sumulat na ang NGCP sa Department of Energy o DOE para hilinging makialam ito sa issue. Wala pang tugon ng DOE sa ngayon. Ang ERC naman, hihintayin daw ang motion for reconsideration mula sa NGCP. Ang DOH, nagpaalala na rin kontra heat exhaustion at heat stroke. Ngayong lumalampas na sa 40 degrees Celsius ang init factor o damang init sa ilang lugar. Yung mga merong ng mga comorbidities na talaga, no? Like may hypertension, okay, merong mga sakit sa puso, okay, and other comorbidities. Kasi syempre sila yung most vulnerable dito sa mga ganitong sakit. Sa ganitong panahon, mahalagang dagdagan ng iniinom na tubig. Sobra sa karaniwang rekomendasyong 8 baso. Isa po talaga sa best way para malaman kung dehydrated ka pa, kung kulang ka pa sa tubig, is yung ihi natin. Kung medyo yellowish, orange, or darker pa yung color, kulang ka pa sa tubig. Kung pagod naman, masakit ang ulo at nahihilo, posibleng may heat exhaustion ka na. Mas malala at nakamamatay naman ang heat stroke ng ilan sa sintomas ay kumbulsyon, pag-iba ng takbo ng isip, at biglang pagbabago sa pagsasalita. Babala ng Pag-asa, maghanda pa sa mas mataas na heat index o damang init. Tatagal daw ang ganitong panahon hanggang buwan ng Hunyo. May mga lugar talaga tayong inaasahan na magre-range ng around 41 hanggang 50 yung computed heat index value natin. Nasa danger level na in terms of sa table ng ating mga heat index values. Huwebes nung nakarang linggo, 83 estudyante ang naospital matapos mahilo o mahimatay nang mababad sa init sa fire drill ng kanilang eskwelahan sa Cabuyao, Laguna. Paglilinaw lang po, hindi na nagkaroon ng isa pang fire drill nung Biyernes, taliwas sa nauna naming naiulat. Ang heat index sa lugar ng Huwebes nang mag-fire drill, umabot sa 39 to 42 degrees Celsius. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Dano Tingkongko, kami ang inyong saksi. The Barda ship keeps on sailing. Muling nagpakilig sina Barbie Fortesa at David Licauco. David, graphic designer. Barbie, you're Dave. And this time, via a music video naman ng The Way You Look at Me na cover ng Ben and Ben. Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. May special participation pa ang original singer na si Christian Bautista. Soon to be daddy na ang Harry Potter star na si Daniel Radcliffe ayon sa iba't ibang media outlet. Magiging first baby nila ito ng longtime girlfriend at American actress na si Erin Dark. 10 years nang magkarelasyon ang dalawa matapos magsama sa isang movie noong 2013.
Bumisita ang Hollywood actor at UNICEF ambassador na si Orlando Bloom sa isang children's center sa Kyiv, Ukraine. Enjoy si Orlando sa pakikipagbonding sa mga bata. Nakita rin sila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. As of March 26, mahigit 400 bata na ang nasawi dahil sa gyera roon, ayon sa Prosecutor General's Office ng Ukraine. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Humarap sa NBI ngayong araw ang may-ari ng lumubog na MT Princess Empress. Ang langis naman na nasa loob pa ng barko, planong isalba gamit ang material na galing sa Singapore. Saksi si Cedric Castillo. 10 munisipalidad na ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng oil spill sa Oriental Mindoro. Lampas 20,000 pamilya o higit 100,000 residente na ang apektado. Sisimulan ngayong linggo ang claims caravan para sa mga maghahabol ng danyos bunsod ng pinsalang dulot ng oil spill. Kabilang sa pwedeng mag-claim ang mga mangingisdang apektado ang pinagkakakitaan at mga negosyong may kinalaman sa turismo. Hindi pa malinaw kung kailan at magkano ang makukuha nila. Nagpapatuloy naman ang cleanup operations. Sa ngayon, higit 8,000 litro ng tubig na may langis na ang nakolekta. Kabilang sa mga tutulong sa paglilinis, ang delegasyon ng South Korean Coast Guard na nakatakdang dumating sa bansa bukas. Nauna nang nagpadala ng mga tauhan ang Japan at US Coast Guard. May isasagawa ring pagsalba sa langis na nasa loob pa ng mga tangke ng lumubog na MT Princess Empress. Gagamitin ang espesyal daw na uri ng mga bag mula Singapore para makuha ang langis. Ang pinakamabilis na pamamaraan ay tinatawag na bagging. Meron po kunyari na source ng spill na lumalabas, so may bag po na ipapatong sa kanya. Nang sa ganon, yung langis ay mahuhuli ng bag na ito. Habang napupuno siya, unti-unti rin lumalabas ang tubig dagat. Sa Huwebes, inaasahang darating ang mga bag. Humarap naman sa NBI ngayong araw ang may-ari ng lumubog na MT Princess Empress, pero tumanggi muna siyang makapanayam ng media. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi. Tinawag na loudest crowd ng Blackpink ang Filipino Blinks sa katatapos lang na concert nila this weekend. Nag-ingay at nakijam din ang ilang kapuso stars at iba pang celebrities. At yan ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Happy birthday, Lisa! Kanya-kanyang bati ang Blackpink members na sina Jennie, Jisoo at Rosé sa kanilang maknae na si Lisa na birthday ngayong araw. Happiest girl daw si Lisa na makasama ang Blinks sa kanyang pre-birthday celebration. Such crazy energy nga raw sa Manila. Hindi nga na-shutdown ang high energy ng Filipino Blinks, kabilang ang ilang kapuso stars. Si Mavi Legaspi tila natulala pa habang nagpe-perform ang Blackpink. Kasama niyang nanood sina Kailin Alcantara at kapatid niyang si Cassie, na inspired by Blackpink members ang hairstyle. Complete attendance din ang SB19 members sa concert. Kabilang sa mga kinanta ng global superstars ang hit songs nila na How You Like That, Kill This Love, Lovesick Girls, Pink Venom at Shutdown. May kanya-kanya rin silang solo performances. Na-appreciate daw ng Blackpink ang pakikijam sa kanila ng fans na tinawag nilang loudest crowd. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At yan iga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Makaigang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.